Hanggang ngayon, patuloy pa ring nakakakita ng kakaibang bagay sa langit ang mga tao sa buong mundo. Minsan, ito'y simpleng ilaw lamang, minsan naman, isang matinding kislap o isang bagay na biglang nawawala. Sa karamihan ng mga kaso, madaling maipaliwanag ang lahat mga eroplano, satellite, drone, o maging kakaibang ulap. Ngunit may nananatili pa ring maliit na porsyento kung saan maging ang mga eksperto ay naguguluhan. Ang mga pagkakataong ito mismo ang nagtutulak sa mga tao na maniwala na ang UFO ay hindi kathang-isip, kundi isang tunay na misteryo na hindi pa natin lubos na maipaliwanag. Ang mga hiwaga sa langit ay napansin na ng mga tao noon pa mang sinaunang panahon. Sa mga sinaunang teksto, nabanggit ang tungkol sa naglalagablab na karwahe at mga nagniningning na kalasag sa langit. Maaaring ang mga ito ay meteor, kometa o pambihirang penomenang pang-ilaw. Ngunit mula pa noon, nararamdaman na ng tao na may kakaibang nangyayari sa itaas nila. At bagaman wala tayong patunay na ang mga ito ay totoong barko, ang interes sa paksang ito ay buhay pa rin sa loob ng libu-libong taon. Kahit sa mga tala ng Edad Medya, may mga kakaibang paglalarawan, mga bola sa kalangitan, mga labanan sa pagitan ng mga kumikinang na bagay. Maaaring ito ay mga maliwanag na bituin o bulalakaw. Maaaring simpleng imahinasyon o takot lamang ng mga panahong iyon. Ngunit ang mas mahalaga ay ito, laging binibigyang pansin ng mga tao ang kalangitan, at laging sinubukang ipaliwanag ang kanilang nakita. Minsan ay tama, minsan naman ay hindi gaanong tumpak. Ngunit mula sa mga ganoong salaysay nagkakaroon ng interes na nabubuhay hanggang ngayon. Sa pagtatapos ng dekada 2040, may natagpo ang mga kakaibang labi sa US. May nagsabing ito'y bumagsak na platito, ang iba na may simpleng lobo lang. Ang opisyal na paliwanag ay nakababagot, ngunit hindi lahat naniwala. Mabilis na naging alamat ang kwentong ito. Hanggang ngayon, nagbibigay inspirasyon pa rin ito sa mga pelikula, libro, at sa mga taong naniniwalang may tinatago sa atin. At ang pinakamahalaga, ito ang nagtakda ng tono para sa buong isyu ng UFO sa mga dekada. Sa loob ng mga dekada, nakakolekta ang militar ng mga ulat tungkol sa kakaibang bagay. Ang ilan sa mga ito ay may simpleng paliwanag, halimbawa, mga missile o satellite, ngunit mayroon ding nanatiling misteryo. Hindi ito nangangahulugang tiyak na mayroong galing sa labas ng mundo, kulang lang sa datos para eksaktong matukoy kung ano yun. Ang mahalaga, opisyal itong naitatala at pinag-aaralan, kaya hindi ibinasura ang usapin. Dati, hindi gaanong pinag-uusapan ang tungkol sa UFO. Akala ng marami, pawang mga kwento at imahinasyon lang ang lahat. Pero ngayon, nagbabago ang lahat. Nagkakabit na ng mga kamera, nangangalap ng datos, at inihahambing ito sa paglipad ng mga satellite at eroplano. Hindi na nagsasabi ang mga siyentipiko ng platito, kundi ang sabi nila, kailangan nating pag-aralan ito. At ito ay isang malaking hakbang na, dahil sa pamamagitan lamang ng maingat na pagmamasid maaaring matukoy ang tunay na anomalya mula sa ordinaryong ilaw sa kalangitan. Madalas, ang inaakala nating UFO ay simpleng ordinaryong bagay lang, gaya ng maliwanag na bituin, hanay ng mga satellite, bulalakaw, o sinag ng spotlight. Ang mga kamera ay lumilikha ng kislap at pagbaluktot, at mahirap matukoy ng tao kung gaano kalayo at kabilis gumagalaw ang isang bagay. Pero minsan, baliktad ang nangyayari, may nagre-record ng kakaibang ilaw, tapos malalaman na paglulunsad pala yun ng rocket na libu-libong kilometro ang layo. Nangyayari ang mga pagkakamali, at normal lang yan. Minsan, napapansin ng mga profesional na piloto ang kakaibang bagay. Agad itong nakikita mula sa iba't ibang anggulo, sa mata, at sa mga instrumento. Bagamat bihira ang mga ganitong insidente, nagdudulot ito ng maraming katanungan. Ilan sa mga ito ay nabibigyan ng paliwanag sa bandang huli, habang ang iba naman ay hindi. Subalit ang mas mahalaga, kung maging ang mga bihasang piloto ay hindi naiintindihan ang kanilang nakikita, nangangahulugan itong karapat-dapat ang paksa ng seryosong pansin, at hindi lamang tawanan at mga meme. Napansin din ng mga astronota ang mga kakatwaan. Minsan, ito ay mga piraso ng yelo na lumipad mula sa sasakyang pangkalawakan. Minsan naman ay mga kislap o mga debris. Ang mga kamera sa kalawakan ay napakasensitibo at madali nilang mapagkamalan ang isang napakaliit na butil bilang isang kakaibang bagay. Ngunit sa kabila nito, paulit-ulit na sinabi mismo ng mga astronota na nakita nila sa iluminador ang isang bagay na hindi nila maipaliwanag. Hindi ito patunay, ngunit isang katotohanan, maging sa kalawakan ay nagiging misteryoso. Marami ang nagkukwento tungkol sa instant na pagpihit at paggalaw ng walang ingay.
Pero kung iisipin, anumang bagay ay kailangang gumalaw sa isang paraan. Kung biglang lumiko ang isang bagay, dapat itong lumikha ng alon, tunog, o init. At kung wala ang lahat ng ito, maaaring isa lang itong ilusyon sa mata. Hindi laging nakukuha ng ating mata ang totoong nangyayari. At maaaring baluktutin ng kamera ang galaw. Kaya mahalagang huwag magmadali sa mga conclusion. Patuloy na nakakatuklas ang mga siyentista ng mas marami pang planeta sa ibang star system. At ang ilan sa mga ito ay maaaring kahawig ng Earth. Doon ay maaaring may tubig at maging buhay. Ngunit napakalayo ng mga distansya. Para makarating doon, kailangan ng teknolohiyang wala pa tayo. Sa ngayon, wala pang natagpo ang senyales na tiyak na galing sa isang matalinong sibilisasyon. Ngunit nagpapatuloy ang paghahanap, at mayroon ding nakakaganyak dito. Paano kung hindi pala tayo nag-iisa? Ang mga kwento ng pagdukot, chip, at lihim na pagbisita ay tunog kahanga-hanga, ngunit kadalasan ay psikolohiya ang paliwanag. Ang sleep paralysis, nakakatakot na panaginip, o kaya'y maling alaala lang, lahat ng ito ay maaaring magmukhang totoo. Dagdag pa rito, kayang-kaya ring pekehin ng modernong teknolohiya ang anumang video. Ang mahalaga ay huwag maniwala sa bawat video sa internet, kundi magtanong ng simpleng tanong, sino ang nag-record nito? Nasaan ang orihinal? Sino pa ang nakakita nito? Ang mga pelikula at serye ang naghulma sa kung paano natin kilala ang UFO, isang hugis platong sasakyan, sinag ng ilaw, at abong nilalang. At ngayon, kapag may nakakita ng anuman, subconscious na niyang binubuo sa isip ang pamilyar na larawan. Hindi ito masama o mabuti, bahagi lamang ito ng kultura. Ngunit malaki ang epekto nito sa kung paano natin pinapakahulugan ang mga kakaibang pangyayari. At kung nais nating maunawaan ang katotohanan, kailangan nating minsan lumayo sa mga klise ng pelikula. Maraming kwento tungkol sa mga sekretong base at mga nakalas na platito. Ngunit wala pang lumitaw na anumang bagay na maipakikita at mapapatunayan. Ang mga sekretong pasilidad ng militar ay totoo. Ngunit kadalasan ay may kinalaman lamang sa ordinaryong teknolohiya. Hindi dapat maniwala sa mga sensasyon kung walang sapat na katibayan. Kung may nag-aangkin na mayroon siyang ebidensya, kailangan niyang ipakita ito. Kung hindi, isa lang itong panibagong magandang kwento. Minsan, sinasabi na may natagpuan sa lupa, ngunit wala ni isa sa mga piraso na iyon ang nakapasa sa masusing pagsusuri. Lahat ng dinala sa mga laboratorio ay napatunayang ordinaryong materyal lamang mula sa lupa, walang metal mula sa ibang planeta, ni hindi kilalang halwang metal. Naglabas ng mga ulat ang mga awtoridad ng iba't ibang bansa. Karamihan sa mga kaso ay mga satellite, bulalakaw, o penomenang atmosfera. Ang maliit na porsyento ay walang paliwanag, ngunit hindi ito nangangahulugang galing yun sa mga alien. Nangangahulugan lamang ito na kakaunti ang datos na nakalap. Nakapagtataka na ang mga UFO ay mas madalas napapansin sa mga rehiyon na maraming tao, malinaw ang langit, at aktibo ang himpapawid, gaya ng mga ruta ng eroplano, spaceport, at base militar. Habang dumarami ang kamera at matang nagmamasid, padami rin ang mga kakaibang bagay. Sa mga lugar naman na walang internet o walang tumitingin sa kalangitan, halos wala silang naitala. Hindi ito dahil walang anuman doon, sadyang iba-iba ang pagmamasid at pagtugon ng mga tao. Ang lahat ay nakasalalay hindi lamang sa kung ano ang nasa itaas, kundi pati na rin sa kung sino ang nasa ibaba. Kung minsan, inilulunsad ang rocket, tanaw ang bakas nito sa daan-daang kilometro. O kaya, sunod-sunod na satellite ang dumadaan sa syudad. Dahil di malaman, natatakot ang mga tao at tumatawag sa pulis. Kaya ang isang pangyayari nagiging pangmasang pagmamasid. Nagre-record ang kamera, kumakalat ang video, lumalabas ang iba't ibang bersyon. Ipinapakita nitong mahalagang maintindihan ang nakikita bago gumawa ng malalaking conclusion. Sa ngayon, walang direktang ebidensya na may bumibisita sa atin, ngunit may mga katotohanan na hindi pa natin maipaliwanag. Hindi ito dahilan upang gumawa ng mga teorya ng pagsasabuatan, ngunit hindi rin ito dahilan para tanggihan ang lahat. Ang pinakamainam na gawin ay magpatuloy sa pagmamasid, mangolekta ng datos, ibahagi ang mga ito at huwag matakot magtanong. Kung nakakita ka ng kakaiba, itala ang oras, direksyon, videohan ito at ibalita. Kung mas marami ang tapat na obserbasyon, mas malapit tayo sa tunay na sagot. Kung naging interesado ka, mag-subscribe upang hindi makaligtaan ang mga bagong labas. Sa amin, lahat ay maikli at direkta.